Habang papalapit na sa 4th anniversary ang giyera ng Russia at Ukraine, iba na rin ang takbo ng buhay sa loob ng Russia. Hindi lang kasi mga sundalo ang apektado, kundi pati na rin ang pera at trabaho ng buong bansa. At sa katunayan, halos hawak na ng military-industrial complex ang lahat ng budget. Ang military-industrial complex ay ang tawag sa mga malalaking pabrika at kumpanya na gumagawa ng tanks, missiles, bala at war machines para sa militar. Sa 2025, record-breaking ang ginastos ng Kremlin para hindi tumigil ang laban. Tuloy-tuloy ang labas ng pera para sa pag-develop ng armas, paggawa ng equipment at pagkuha ng bagong sundalo. Pero habang tumatagal, mas bumibigat din ito sa ordinaryong Russian people. May mga bagong datos na lumabas mula sa Russia at Ukraine na nagsasabing bumagsak ang consumer activity. Ibig sabihin mas konti na ang bumibili ng mga basic needs sa market. Kasabay nito, dumadami na rin ang balita ng labor rights violations. Ito yung hindi patas na trato sa mga manggagawa, gaya ng sobrang oras ng trabaho at hindi tamang sahod. Kapag hindi ito naayos, lalo lang lalakas ang galit ng mamamayan. At si Vladimir Putin at ang mga tao sa Kremlin, mas mapipilitan ding humarap sa mas malaking pressure pagpasok ng year 2026 at mga susunod pa. Sobrang mahal na ng naging kabayaran ng Russia sa giyera. Dugo, bakal at rubles, lahat yan parang nauubos na. Ayon sa United Kingdom Ministry of Defense, umabot na sa 1,140,000 ang total casualties ng Russia. Kasama rito ang mga nasugatan at namatay. At sa 2025 lang may 353,000 na bagong casualties ang naitala. Kung sa military equipment losses naman base sa Oryx, isang open source intelligence group na nagmo-monitor ng nasisirang armas at sasakyan sa giyera. Grabe ang dami nang nawala sa Russia. Na-record nila ang 4,250 tanks. Malalaking sasakyang pandigma na may kanyon. 8,639 armored vehicles. Sasakyang militar na may bakal na proteksyon. 704 armored personnel carriers. Ginagamit pang hatid ng sundalo sa battle zone. 412 infantry mobility vehicles. Pang-deploy ng troops. Mabilis pero maliit. 541 towed artillery. Malalaking baril na hinihila ng truck o military vehicle. 991 self-propelled artillery. Baril na nakadikit na mismo sa sasakyan, kaya mabilis igalaw. 170 aircraft. Eroplano ng militar, pang-bomba o pang-scout sa himpapawid. 112 radars. System na ginagamit para makita ang galaw ng missiles at aircraft. At hindi pa dyan nagtatapos dahil hundreds more pa ang nawala nila kasama ang rocket launchers, helicopters at air defense systems. Ang air defense systems ay mga anti-air weapons na pangpabagsak ng eroplano at missiles. Bukod pa sa hardware at tao, sobrang laki na rin ng perang nawala sa Russia. Hindi man nila sabihin ang exact na total, malinaw na lumampas na ito sa kontrol. Sa year-end estimate ng Ministry of Defense ng Russia, ang military budget nila sa 2025 ay tumaas ng 20% more kaysa sa original plan. At ayon sa Center for Countering Disinformation ng Ukraine, isang ahensya na lumalaban sa fake news at propaganda online, posibleng 20% higher pa ang ginastos ng Russia para lang masuportahan ang giyera. Sa isang mahaba at detalyadong Telegram post, nagpaliwanag ang center. Ito yung Center for Countering Disinformation ng Ukraine. Isang ahensya na tumutulong ilantad at labanan ng fake news at propaganda. Sa post, sinabi nila, ayon sa Russian Defense Ministry, naabot sa 15.9 trillion rubles ang total na gagastusin ng Russia sa giyera sa year 2025. Katumbas ito ng 198.8 billion US dollars o 7.3% ng GDP ng buong bansa nila. Ang GDP ay total na kinikita ng isang bansa sa loob ng isang taon. Pero may mas malaking problema pa. Lumagpas sila sa budget. May dagdag na 2.4 trillion rubles o around 30 billion US dollars more kaysa sa orihinal na plano. Kung susumahin per week, lumalabas na 213 billion rubles o 2.7 billion US dollars kada linggo ang average na nilalabas ng gobyerno nila para lang sa giyera. Sabi rin sa post, ang 2.7 billion US dollars na yan kada linggo, kaya sana nitong buhayin ng isang malaking rehiyon sa Russia sa loob ng isang buong taon. At kung iisipin, napakarami sanang pwedeng gawin sa ganung halaga ng pera. Pwedeng pakainin ang libu-libong pamilya, pwedeng ayusin ang mga ospital,
Pwedeng gumawa ng kalsada, tulay at school buildings. At pwede ring siguraduhin na may maayos na edukasyon ang mga bata sa bansa nila. Pero imbes na gamitin sa mamamayan, napupunta lahat sa tanks, bala, missiles at pasweldo ng militar. At ayon mismo sa post, mas maraming Russian people na ngayon ang gustong matapos na ang gyera, lalo na't hindi na rin nila lubos na intindihan kung para saan pa ang laban. Matagal na rin itong naka-stalemate, ibig sabihin walang malaking usad, parehong hindi makagain ng malinaw na panalo, pero tuloy ang lugi. At isa pang importante, ang 2.7 billion US dollars kada linggo, hindi pa ito ang kabuuang gastos. Dahil ayon sa center, ang mga probinsya o regions ng Russia may sarili rin silang shoulder na gastos. Contract workers, mga civilian na nakakontrata para tumulong sa gyera. Compensation sa pamilya ng namatay na sundalo. Gamot at treatment ng mga umuuwing sugatan. Prosthetics, artificial na kamay o paa ng mga naputulan sa digmaan. At pati burial at libing ng mga nasawi. Kaya raw para sa maraming regions nila, sobrang bigat na ng gastos at halos hindi na kaya ng budget. Parang tagong utang na hindi mo alam kung saan kukunin ng pambayad. Sa dami ng casualties na 1.1 million and counting, pati ang mga regional costs hindi na rin mabilang. Pero kahit paubos na ang pera at pababa na ang oil at gas revenues, ito yung kita nila sa pagbebenta ng langis at natural gas. Mas dinadagdagan pa rin ng Kremlin ang budget ng gyera. Sa pinakabagong bahagi ng Telegram post, sinabi ng center, ayon sa Center for Countering Disinformation ng Ukraine, na pinapakita ng policy na ito na mas mahalaga kay Putin ang gyera at ambisyon ng pananakop kaysa sa katatagan ng ekonomiya ng Russia. Kung tutuusin kahit may digmaan, maraming bansa ang marunong magbalanse ng gastos. Alam nila kung kailan sobra na. Pero ang Russia, hindi nagbabago. Paulit-ulit na lang ang parehong hakbang kahit halatang hindi na sustainable. Ibig sabihin, hindi na ito kayang suportahan ng budget nila ng matagal. May isa pang bihirang pag-amin na lumabas. Si Defense Minister Andrei Belousov, ang pinuno ng Defense Department ng Russia, nagsalita mismo sa Defense Ministry Board meeting noong December 17, year 2025. Ang meeting na ito ay pagtitipon ng matataas na opisyal ng militar para i-review ang budget at plans ng hukbo. Sinabi niya, ayon kay Belousov, na abot sa 11 trillion rubles minimum ang direktang gastos sa gyera, katumbas ng 137 billion US dollars o 5.1% ng GDP ng Russia bago matapos ang year 2025. At ang mas nakakabigat pa, 80% ng entire defense budget ng Russia napunta na sa gyera. Ibig sabihin, halos buong budget ng militar nila naubos na sa iisang conflict. Kung titingnan naman ang pagsusuri ng SIPRI o Stockholm International Peace Research Institute, isang independent na grupo na nag-aaral ng military spending ng mga bansa, estimate nila na ang total defense budget ng Russia sa year 2025 ay 15.5 trillion rubles or around 190 billion US dollars, katumbas ng 7.2% ng GDP. Magkaalay ng figures na ito sa sinabi ni Belousov at pinapakita lang nito na malalim na ang kapit ng gyera sa ekonomiya ng Russia. Parang isang kumpanya na ang puhunan, puro utang na at wala nang ibang iniisip kundi lumaban kahit palugi. Mas matindi pa ang nakaset na budget sa year 2026. Nung una, nangako si Putin na babawasan ang gastos militar pero iba ang lumabas sa draft budget. Ayon sa draft, ang total na gastos sa defense at security, ito yung budget para sa military at internal safety ng bansa, abot sa 16.8 trillion rubles o 38% ng total federal spending ng Russia. Ang federal spending ay budget ng national government nila para sa buong bansa. Dagdag pa, majority ng defense spending ng Russia ay classified. Ayon sa Reuters, isang international news agency, estimate nila na 84% ng military budget ng Russia nakatago sa publiko. Ibig sabihin walang malinaw na record na pwedeng makita ng ordinaryong tao o analyst. Kaya posible na hindi natin malalaman ang totoong laki ng gastos nila. At hindi rin sila nakalimit. May kapangyarihan ng Kremlin na dagdagan ang budget ng military anumang oras kapag sinabi ni Putin. Kaya base sa kilos nila, malinaw na hindi sila nakapokus sa peace talks o tigil putukan. Habang papalapit ang New Year, pinakamasayang okasyon sa Russian calendar, kabaliktaran ang nararamdaman ng mamamayan.
May datos na lumabas na mas maraming Russian citizens ang naghihigpit ng sinturon, nagtitipid at nag-iipon na lang ng pera. Dahil sobrang taas na ng bilihin, konti na ang nabibili at mabigat na ang epekto sa buhay nila. Ang balitang ito ay galing mismo ayon sa FISU report ng Foreign Intelligence Service of Ukraine or FISU, isa sa pinakamahalagang intelligence agency ng Ukraine. Ang intelligence agency ay grupo na nangangalap ng sikreto at impormasyon para sa seguridad ng bansa. Noong December 21, year 2025, naglabas ang FISU ng report tungkol sa New Year celebration ng Russia. Ayon sa kanila, kapansin-pansin ang bagsak sa consumer activity habang papalapit ang New Year. Mas maraming Russian families ang umiiwas na sa hindi importanteng gastos. Ang focus nila ngayon, minimum na bilihin na lang. Dagdag pa sa report, ang budget ng isang average Russian household para sa New Year 2026 ay around 14,000 rubles. Ang 14,000 rubles na yan, halos half ng original budget na plano nilang gastusin noong 2025. Ibig sabihin sobrang laki ng binaba, hindi ito normal sa Russia. Kung ikukumpara sa kanila, ang New Year sa Russia parang Pasko sa US. Ito ang panahon na kahit mayaman o hindi, naglalaan ng pera para sa gifts, handaan at family time. Dati common sa New Year menu nila ang caviar at smoked salmon. Ang caviar ay mamahaling fish eggs na kinakain ng may celebration vibes. Ang smoked salmon naman isdang pinausukan, sikat sa special occasions pero ngayon mas simple na ang handaan. Ayon sa report, mas konti na ang bumibili ng New Year delicacies. Ang menu nila basic food na lang na kaya pa ng budget. Isa rin sa sinabi ng FISU na maraming Russian citizens ang hindi na makakapag-travel. Dati, ang New Year season nila, panahon ng uwian sa iba't ibang regions, local trips o minsan international vacation pa. Pero sa 2025, mas maraming tao ang piniling manatili sa bahay para makatipid. Bakit? May 3 main reasons na binanggit ang report. Rising inflation. Ibig sabihin patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mas mahal na ang food, damit at housing utilities. Ang housing utilities ay bayarin sa bahay gaya ng kuryente, tubig at heating sa malamig na lugar. Western sanctions. Ito yung mga parusa ng Western countries sa Russia para pahirapan ang economy nila. Pag-alis ng malalaking brands sa Russia matapos ang invasion. Ang invasion ay bigla ang pagpasok ng military ng isang bansa sa ibang bansa para sakupin ito. Dahil dito nahihirapan ng Russia mag-import ng goods. Ang import ay pagkuha ng produkto mula sa ibang bansa. Resulta, mas konti ang choices ng tao. Mas mahal lahat, mas mabigat sa bulsa. Ayon pa sa FISU data, tumataas ang interes ng Russian households sa cheaper forms of recreation. Ang recreation ay libangan gaya ng pagdiriwang, pamamasyal or family bonding. Cheaper ibig sabihin mas murang paraan ng pag-enjoy. Kaya imbes na mag-splurge ng pera, ang splurge ay biglang gastos ng malaki sa hindi naman kailangan. Mas marami ang naghahanap ng murang libangan, New Year at home, homemade meals at practical gifts. At sa overall trend, mas marami rin ang nag-iipon kaysa gumastos. Kaya ngayong holiday season, nag-iba ang habits ng mga tao sa Russia. Imbes na mag-travel abroad, mas marami ang nagre-rent ng country houses sa loob mismo ng Russia. Ginagawa nila ito by group, madalas malalaking barkada, para hati-hati sa bayad at mas makamura. Ayon sa report, hirap na rin ang holiday services market. Ang holiday services market ay mga negosyo na kumikita tuwing may celebration gaya ng event organizers, restaurants, party places at gift suppliers. Pero ngayon, konti na ang demand. Ibig sabihin, mas konti na ang umu-order at bumibili. Sabi ng FISU, ayon sa post, sobrang cautious na ng consumer behavior ng Russia. Ang cautious consumer behavior ay sobrang pag-iingat sa pera. Parang bumibili ka lang kung talagang kailangan, walang sobra. Isa rin sa napansin nila, mataas ang mortality rate tuwing New Year season sa Russia. Ang mortality rate ay bilang ng namamatay na tao sa bansa. Ayon sa datos, tumataas ito ng average 24% every year. At pinakamarami tuwing New Year's Eve at New Year's Day. Halimbawa, nitong January 1, year 2025, may estimate na 2,000 deaths nationwide. Ang estimate ay hindi eksaktong bilang pero malapit sa totoo base sa analysis. Karamihan daw ng dahilan ay alcohol abuse, sobrang inom ng alak, overeating, sobrang kain sa handaan, traffic accidents, aksidente sa kalsada, domestic conflicts, away sa loob ng bahay o pamilya. At may ilan ding nagsusuicide.
Ibig sabihin kusa nilang tinatapos ang sariling buhay, lalo na yung mag-isa tuwing holidays at walang kasama. Sa year 2025, mas mataas ang chance na mas malungkot at mabigat ang New Year ng karamihan. Hindi dahil ayaw nila ang celebration, kundi dahil kulang na kulang ang budget at lakas ng loob mag-enjoy. Si Putin sana, umaasa na ang New Year celebration ang makakapag-angat ng mood ng bansa. Kaya naman todo-design ng Moscow ng bonggang decorations. Pero kahit maliwanag ang ilaw at grande ang disenyo ng capital, iba ang reality sa ground. Mas marami ang walang extra pera, nagtitipid, walang gana mag-celebrate dahil sa bigat ng epekto ng giyera sa buhay nila. Ayon sa conclusion ng FISU, ayon sa post, ang New Year sa Russia, nawawala na ang dating saya at laki ng celebration. Hindi nawawala ang traditions pero mas tahimik, simple at puno ng stress ang mood. Pero hindi pa ito ang pinakamasamang parte. Noong December 20, year 2025, may isa pang report ang FISU na nagsasabing mas lumalim pa ang financial crisis ng Russian households. Ayon sa report, tumataas ang reklamo ng mga manggagawa tungkol sa labor rights. Ang labor rights ay karapatan ng empleyado sa tamang sahod, trabaho at hindi unfair na pagtanggal. Dagdag pa, sa first week ng December, lumampas sa 70,000 complaints ang na-file ng mga Russian workers. Ibig sabihin 1.5 times higher ito kaysa last year. Sa mga reklamo na ito, ang pinakamalaki ay tungkol sa delayed wages. Sahod na hindi binibigay sa tamang araw, illegal dismissals. Biglang pagtanggal sa trabaho kahit hindi dapat ang na-record na cases. More than 26,000 delayed wage complaints o 60% more kaysa 1 year ago. 33% increase sa illegal dismissal complaints. Meron din silang wage arrears na around 2.2 billion rubles noong October 2025. Ang wage arrears ay hindi nababayarang sahod ng mga kumpanya. At ang amount na ito ay 3 times higher kaysa sa same period last year at pinakamataas na level mula August of year 2020. Oo, may GDP growth report pa rin ng Russia ayon sa Rosstat. Ito yung Rosstat, ang National Statistics Agency ng Russia. Pero ayon sa FISU analysis, 2/3 ng GDP growth ng Russia sa 2025 galing lang sa defense industry. Ang defense industry ay mga pabrika na gumagawa ng military equipment, armas at machines ng hukbo. So ang ibig sabihin, hindi totoong lumalakas ang economy ng mga tao. Lumalaki ang national numbers dahil sa giyera, pero naghihirap ang households at workers sa loob. At ito ang pinakamatinding mensahe. Lumalaki ang economy sa papel, pero hindi ito nararamdaman ng mamamayan. Totoo na may mga defense contractors na yumaman dahil sa giyera. Ang defense contractors ay mga kumpanyang gumagawa ng armas at kagamitan ng militar. Pero ang ibang industries kabaliktaran ng nangyayari. Ayon sa FISU, Foreign Intelligence Service of Ukraine, ang Russia ay nakaranas ng 7.7% na bagsak sa corporate profits sa first 3 quarters ng year 2025. Ang corporate profits ay kita ng mga kumpanya. Kapag bumaba ito, nahihirapan silang magpasahod on time. At may chain reaction pa yan. Mas dumadami ang utang sa bangko, tumataas ang credit debt. Ito yung hindi nababayarang installments o monthly hulog nagkakaproblema pati ang banking sector, sistema ng mga bangko sa bansa at lumalaki ang banta ng economic crisis. Ibig sabihin mas malalim na pagbagsak ng economy ng bansa, isa sa pinakamalinaw na ebidensya. Ayon ulit sa report, umabot na sa 1.5 trillion rubles ang unpaid installments sa new buildings nitong December 1, year 2025. Ang unpaid installments ay mga hindi nababayarang hulog ng building contracts. Katumbas ito ng 17% ng kabuuang signed contracts. So sa papel may growth daw, pero sa realidad sobrang dependent na ng Russia sa military spending. Halos lahat ng tagumpay ng economy nila nakasandal na sa paggawa ng armas at paglabas ng budget para sa digmaan. Ang military spending ay pera na ginagastos para sa sundalo, armas, tanks at war equipment. At may isa pang statistic na talagang nakakagulat. Prisoners are now paid more than teachers. Ang prisoners ay mga nakakulong na tao. Noong year 2019, ang average salary nila ay 14,700 rubles per month. Pero pagdating ng year 2025, umangat ito sa 33,000 rubles per month. Ibig sabihin, 124.5% ang itinaas ng sahod nila sa loob ng 6 years. Pero ang teachers, sa 73 regions ng Russia,
Ang average salary ng teachers ay below 22,400 rubles na mas mababa pa sa minimum wage. Ang minimum wage ay pinakamababang legal na sahod na dapat ibigay sa empleyado at mas malayo ito kung ikukumpara sa sahod ng prisoners. Resulta nito, kulang na ang teachers sa Russia. Ayon sa analysis, around 250,000 teacher deficit na ang bansa. Ang teacher deficit ay kulang na guro sa schools at 1/3 ng current teachers nila ay over 50 years old at malapit na rin mag-retire. Ang retire ay pagtigil sa trabaho dahil sa edad. At ang mas malala, maraming kabataan ang ayaw na pumasok sa teaching field. Bakit? Mababa ang sahod, mabigat ang workload. Sobrang daming trabaho, walang growth at hindi na nirerespeto ang profession. So habang lumalaki ang military-industrial complex, lumiliit at naghihirap ang education sector. At ang Russian children ang pinaka-naaapektuhan. Ang education sector ay lahat ng system ng schools, teachers, curriculum at learning support ng bansa. Pero hindi lang schools ang problema, pati ang automotive industry, paggawa ng sasakyan, agriculture, farming at pagkain construction, paggawa ng buildings at infrastructure steelmaking, paggawa ng bakal. Lahat yan nakakaramdam na ng epekto. Maraming companies ang nag-cut ng budget, nagtanggal ng workers o kaya nahihirapan na mag-operate kahit malalaki pa sila. Kaya ang mga experts, mga taong nag-aaral sa economy at industries, nagpre-predict na mas hihina pa ang mga industries na ito pagpasok ng year 2026 and beyond. Ang predict ay inaasahang mangyayari base sa data at pattern. Ang mga dahilan daw ng tuloy-tuloy na paghina, tumataas ang interest rates, mas mahal ang utang pababa ang consumer demand, konti na ang bumibili at priority pa rin ang military budget kaysa public needs. So ang pinakamalaking picture, ang Russia ay may economy na lumalakas sa papel dahil sa giyera. Pero sa loob maraming industries ang nalulugi, mga workers hindi nababayaran, teachers kulang at mababa ang sahod at mga bata at pamilya nila ang nagdurusa. Sa kabila nito, habang umaabot na sa 3 billion US dollars bawat linggo ang ginagastos ng Russia, mas lalo lang itong nagiging katawa-tawa sa mata ng marami. Ang perang ito every single week parang tinapon na lang sa apoy ng digmaan. Sa galaw ng economy nila ngayon, hindi na uubra ang basta dagdag gastos lang. Darating din ang point na kahit anong buhos ng pera, hindi na kayang isalba ang problema. May bagong analysis ang Institute for the Study of War o ISW, isang grupo ng experts na nag-aaral ng giyera at military movements ng mga bansa. Sa December 21 year 2025 report, sinabi nila na pababa na ang bilang ng Russian volunteers na gustong pumirma para sumabak sa giyera. Ang volunteers ay mga taong kusang loob nag-sign up para maging sundalo. Noon marami ang naeengganyo sa signing bonus. Ito yung pera na ibinibigay pagkapirma sa kontrata. Pero kahit may financial incentives o extra pera at benefits na inaalok ng recruiters, mas marami na ngayon nang umaayaw. Mas pinipili nilang manatili sa sariling regions, kasama ang pamilya at malapit sa mga mahal nila sa buhay. Ayon sa ISW, ayon sa report, kahit sa mga regions na may pinakamalaking incentives, hindi na tumataas ang dami ng pumipirma ng kontrata sa Russian Ministry of Defense. Ang Russian Ministry of Defense o MOD ay ahensya ng gobyerno ng Russia na may hawak sa military at budget ng militar. Dagdag pa sa paliwanag ng ISW, yung mga taong habol ay pera, matagal nang nakapirma. Ibig sabihin yung mga natira, hindi na basta-basta mapipilit sumama kahit kapalit pa ng milyon-milyong rubles. Ang rubles ay pera ng Russia. Kahit daw tumataas ang regional payouts o pera na binibigay sa sundalo kada region ng around 500,000 rubles, katumbas ng 6,100 US dollars every 3 to 4 months, bumababa pa rin ang recruits. At base sa trend na nakikita nila, posibleng mapilitan ng Kremlin gumawa ng hakbang na ayaw ng tao, involuntary reserve mobilization. Ibig sabihin sa pilitang pagtawag sa mga reserbang sundalo kahit ayaw nila o kaya negosasyon para matapos ang giyera, kahit halatang ayaw ito ng pamunuan. Sabi ng ESW, kung tuloy pa ang decline, walang choice si Putin kundi pumili sa dalawang bagay na parehong unpopular. Sa ngayon, hirap pa rin ang Russian forces sa Donetsk, lalo na sa Donetsk region ng Ukraine. Ang Donetsk ay isang lugar na matagal ng sentro ng labanan sa Ukraine at kamakailan malaki ang naging setback nila. Ibig sabihin natalo o na-pushback ang tropa nila sa ground.
Kaya habang mas dinadagdagan ni Putin ang gastos militar, mas lalong nababaon ang economy nila, pati mood ng mamamayan, at mas lumalabo ang future ng ibang industries nila. Ang ending ng center sa Telegram post nila ay malinaw. Kahit may budget deficit at pababa na ang kita sa langis at gas, military budget pa rin ang pinapalakas nila. Ang budget deficit ay kulang ang pera ng gobyerno kumpara sa gastos. Ang oil at gas revenues ay kita nila sa pagbenta ng langis at natural gas sa ibang bansa.